Hi guys, so probably nakita nyo na tong news na to, kahapon lang ata nangyari. Yung pulis na naputulan ng kamay, na nakita ko na din yung video. So mas maigi na panoorin natin tong video or news na galing mismo sa ABS-CBN kasi alam nating naka-censor yung any videos na gruesome. So ito, panoorin natin to. Ulan ng kaliwang kamay at nagtamo ng sugat sa mukha ang isang pulis matapos tagain ng lalaking nag-amok sa Zone 1 Barangay Kalalahan, San Jose, Camarines Sur nitong Sabado. Batay sa investigasyon, rumisponde ang pulis sa tawag ng isang residente na may nag-aamok at armado ng itak sa kanilang compound. Pero hindi kumakalma ang suspect at bigla umanong sumugod at pinagtataga ang biktimang si Police Staff Sergeant Noli Miranya na miyembro ng San Jose Municipal Police Station. Napigilan naman ang patuloy na pag-atake ng barilin ng iba pang rumispondeng pulis ang suspect sa magkabilang hita. Sakay ng patrol car, isinugod sina Miranya at ang suspect sa ospital. Pinuri naman ng Police Regional Office 5 at National Police Commission ang tapang at profesionalismo ng mga pulis. Tiniyak ng NAPOLCOM na matatanggap ni Miranya at ng kanyang pamilya ang mga karampatang tulong at benepisyo. So yun, may nag-amok and siguro addict to. Malaking possibility na addict to. Good job sa mga pulis na nakapunta agad sila sa area. Napakabilis ng pag-responde nila. Unfortunately, nakita ko din doon sa video, medyo napalapit yung distance nitong ni Sergeant Noli Miranya doon sa suspect. So, naabot talaga siya ng taga. But I can really understand na may mga naririnig ako na may mga taong biniblame pa tong si Sergeant Miranya. I get your point na medyo mali yung napakalapit ng distansya nila. But they are engaging this guy and may hawak silang barel. Who would have thought na itong taong to, itong nag-aamok is ganito pa din siya ka-confident, ganito pa din kalakas ang loob niyang still managa kahit na may maraming pulis na nasa harapan niya. So probably talagang addict to or siguro napakainit lang ng ulo, may kaaway. Wala na siyang pake kung sino yung tatagayin niya. Nakakatawa to, parang GTA San Andreas lang, GTA 5 lang, na kahit napakarami ng pulis sa harapan, walang pakialam. Siguro talaga naka-cheat tong taong to, naka-cheat siya using droga probably. Sana di na lang din dinala sa ospital, no? Good job pa din sa mga pulis kahit na nakita nila yung kasama nilang naputulan na ng kamay. Still, ginawa pa din nila yung trabaho nila not to kill the suspect. Pinarin lang nila sa paa, sa dalawang binti. So yun, dinapa sa ospital. Sana pinabayaan na lang dun. Siguro yung kapamilya ng pulis na naputulan ng kamay, gustong-gustong mamatay na lang yung suspect. But still, kailangan pa din gawin ng mga pulis yun. It's part of their job. Kahit na suspect, kahit na addict, kahit na mananaga, kahit na pumapatay, pinoprotektahan pa din ng rules of engagement ng mga pulis. And still, napaka-nice na yun yung proper response niya. He managed to guard himself against dun sa itak. Kung di niya siguro nasaga yung itak, siguro yung ulo niya yung natamaan. Napakalakas, di ba? One hit, putol yung kamay niya. Nakita ko din yung kamay eh. No? Napaka-clean ng cut. So napakatalas ng itak and napakalakas ng force. Intention talaga ng taong to na patayin kung sino man yung malapit sa kanya. And unfortunately, nadamay si Noli Miranya. He is just doing his job here and naputulan siya ng kamay. Sabi ng NAPOLCOM, sila yung magbabayad sa hospital bills. Rightfully so, nasa trabaho siya eh. And magbibigay sila ng mga benepisyo. Hopefully, more than that. Sino man may gustong mayayari ganun. And mas marami pa din yung gumagawa ng trabaho nila. Nagtatrabaho na mabuti, ginagampanan yung tungkulin nila sa bansa to serve and to protect even though napakadelikado. Marami talagang issue ng mga nag-aamok dito sa Pilipinas, no? Bago lang din dito sa amin, may nag-amok, malapit sa school. Nakapasok, tumakbo talaga sa school, elementary school, marami mga bata. Walang nagawa yung mga pulis, but binaril siya. And I don't know, probably hindi din siya namatay sa bintilang binaril. Sino bang nasa right mind na basta na lang mananaga ng kahit sinong makita niya sa daan? Yung mga pulis talaga napakabilis ng aksyon. Kung walang pulis na dumating, siguro may mga civilian ng nataga ng taong to. He really intended to kill random people here na even tong pulis na si Sergeant Noli Miranya na damay. And may good news na pala. So kahapon na to nangyari and may nakita din akong news. Sergeant Miranya nadugtong na ang kanyang kamay. Ito, nasa picture. Ito ata yung kamay na naputol eh. Nakita ko din dun sa video, yung uncensored video, na may isang
kasamahan niya atang pulis or civilian na binalot agad yung kamay. Binalot agad para walang mga bacteria or germs na makapasok dun sa kamay para maidugtong. Mabilis mag-isip kasi kung hindi agad na balot yung kamay, di agad na protektahan yung kamay, siguro mahirap idugtong. Napakagaling din ng mga doktor natin, no? Itong pagkakabit ng kamay, napakahirap gawin to. Dito basta-basta, it takes a professional, it takes experts to do this. Yung experts na nag-study ng 10 or more number of years para magawa nila ang gantong klaseng miracle. Miracle talaga. Kasi dati, imposibleng gawin to eh. I don't know how true this is, but it's possible. It's possible. And hopefully, talagang totoo to. And hopefully, it can still move like how it does nung normal pa yung kamay niya. So, good news para dito, but I want our government to give this guy, to give this gentleman his award. Bigyan nyo ng award to. Millions of money. Bigyan nyo. Not just millions, not just money. Promote this guy. Bigyan nyo ng Medal of Honor, something like that. Bigyan nyo ng proper award ng taong to. Financial assistance dun sa pamilya niya. Kasi ilang buwan o ilang taon ata di makakapagtrabaho na mabuti ang pulis na to. Bigyan nyo ng kanyang karampatang award and dagdagan nyo pa. Kasi he deserves it. He deserves it. And para din sa suspect, ikulong nyo. Huwag nyo palabasin sa kulungan to. Pagbayarin nyo to. Huwag nyo na palabasin sa kulungan kasi addict to. Good job para sa mga pulis natin. It's a sign na di lahat ng mga pulis or di lahat na nasa government, nasa position, masasama or di gumagawa ng trabaho nila. Marami pa din yung talagang makakaisip tayo. There's still hope for humanity or more specifically, there's still hope para sa mga Filipino or sa Philippines. There's still hope. Siguro maki-KMJS to. Abangan natin to sa KMJS. Yan lang muna ngayon sa video to. Magkita-kita ulit tayo sa sunod na video na gagawin ko. Mag-subscribe kayo dito sa channel guys and then i-ring nyo yung notification bell nyo para malaman yung nag-post na ako. May bagong post, hindi lang nakilat. So yan, salamat sa panunod and see ya.